Okay, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Did you enjoy praising God? Amen. Salamat sa mga kabataan natin na talagang, I'm glad to see our young people, new generation na nagpapagamit sa Panginoon sa pag-lead ng worship. So, talagang it is God's way of developing your talent, your gift, and the Lord will use you more in His ministry. So praise the Lord. I do believe that it is God's way of showing us that our young people are potential in the future. Amen? Amen. So, purihin po ang Panginoon. Gusto ko po magsimula yung mensahe natin ngayong hapon dun sa nabasa ko sa Facebook. Nababasa ko ang Facebook? At ang sabi po kasi doon, mayroon pong isang nangyari na aksidente sa isang highway, ay mayroon pong nasagasaan. At ang daming tao na nagkakalimpungan. Kaya dumating yung mga pulis, binabarricade nila yung daan para huwag nang dumami yung tao. Binablock nila. And noong pong dumating yung isang osisero, at gusto niyang makapasok doon at malam niya, pasukin niyo ko, let me in. No. Pero sabi po ng mga pulis, no, you're not allowed to go there because there is an accident there. And the accident is almost dead. And nag-isip po siya ng parang, how can I get in there? Alam ko na, I know what I'm going to say. Sabi niya, please let me in. Sabi, why are you pinipilit mong makapasok doon? Because the one has been accident is my relatives. And then, nung sabi niyang relatives, pinayagan na siya nung mga pulis. So, pumasok siya. Pagkakita niya, dismayado siya. Sapagkat nagtatawanan yung mga pulis. Sapagkat nung makita niya yung nasagasaan, isa palang gorilla. Relatives niya yun. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa paggawa na po natin ng kasinungalingan. Kasi baka magiging kamukha natin yung nangyari doon sa mama na yun. Gusto niyang... mayroon pa pong isang nangyari sa school. Yung bata, siguro mga edad ay 8 taon. No? Napakapilyo ng bata. Talagang hindi po masaway nung teacher niya. Kaya ang ginawa nung teacher, ipinatawag yung magulang. Sabi niya, hindi ko na po kaya yung anak ninyo. Talagang napakatigas po ng ulo ng inyong anak. So, sabi nung nanay, kahit naman po sa bahay, matigas din ang ulo niyang bata na yan. Pero hindi ko naman kayo pinatatawag. Alam ko rin yung mabasa ko ito. Nung mabasa ko yung mga kalukuhan na ito, hindi ko mapigil yung sarili ko katatawa. Pero nakakatuwa po na pasimulan natin yung ating mga sarili sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon na nakakatawa, di po ba? Nakangiti. Kasi
mag-aaral na naman tayo ng salita ng Panginoon sa loob ng isang oras. At kung hindi kayo marunong umiti, baka tayo makatulog. So, sana po walang tulugan. Amen? Amen. So, tayo po magpuri muna sa Panginoon. Let's praise the Lord. Amen. May kasamang hiyaw. Mahina. Sanayin po natin ito. No? Kasi pagdating natin sa langit, wala na tayong gagawin ito kundi magpuri sa Panginoon. Do you know that? Amen. Amen. So, mas maganda po habang tayo na dito pa sa lupa, alam na natin, tayo pupunta ron para magpuri sa Panginoon. Kung hindi tayo marunong magpuri, baka pagdating natin, so, kaya dapat dito pa lang sa lupa, we know how to praise God. Ano? Isa pa nga po, praise the Lord! Praise the Lord! Kasi siya po ang dahilan kung bakit tayo nandito. The reason why we are here is because of the Lord Jesus Christ. Kung wala po siya, walang saysay itong mga pinagagawa natin na ito. Ano? And I do believe, my brothers and sisters in the Lord, that we are here because tinawag tayo ng Panginoon. God called us by the Lord Jesus Christ. At yun po yung paksa na tatalakayin po natin. That is the topic that we are going to discuss. Ano po? And do you know that we Christians are saved by grace, fueled by faith, made to love, called to serve. Do you know that? Amen to that. Amen. Palakpakan po natin Panginoon ulit. Saved by grace. Bakit saved by grace? Para kaunting review lamang po ito. Ano po? Dahil it's very important, napakahalaga na maalala uli natin bakit sinasabi natin that we are saved by grace. You know po, we are saved by grace sapagkat hindi natin kayang iligtas yung sarili natin eh. Ano? Sa biyaya lamang po ng Panginoon tayo naliligtas. It's only by the grace of God that we will be saved. Ano? Nung si Jesus Christ ay namatay doon sa cross, when Jesus Christ died on the cross, only the blood of the Lord Jesus Christ can save us. At wala na po tayong gagawin, all we have to do is to believe. Kaya nga, by grace na lamang eh. No? Wala na tayong gagawin, tatanggapin na lamang natin. Amen? So, tatanggapin na lamang natin. At habang tayo po ay namumuhay sa pananampalataya, yun pong pananampalataya ang nagiging gatong. No? Yung pananampalataya na yan ang nagiging gatong sa ating pang-araw-araw na buhay para tayo ay makapagpatuloy. That's why it is very important that every day in our lives, we must exercise faith. Ano po? We have to exercise faith. And because of that, we walk by faith. God made us to love others. Not only the Christian family, but other people, especially the unsaved people. The love of God motivates us to reach them out. Kaya hindi po ako nagtataka kung si kapatid na Evelyn ay dismayado kasi dinadala niya yung asawa niya. Ayaw sumama. Kaya minsan nagkakaroon sila ng struggle. Ayaw sumama eh. And I understand that feeling. Kasi gusto natin,
na yung mahal natin sa buhay because of the love that is in them, na naroon sa puso natin, yun yung nagbibigay sa atin ng pagnanais. Bakit ba ayaw mong makinig? Bakit ba ayaw mong pakinggan ang salita ng Panginoon? Di ba? Kasi yung love ang nag-motivate na yun sa atin. It is the love of God motivates us. Sabi ni Apostle Paul, the love of God constrained us. Kasi nga naman, anong klaseng pagmamahal yan kung sinasabi mong mahal mo yung tao, pero you are doing nothing? Alam mo na naglalakad yung tao, mahuhulog dun sa bangin, and you are doing nothing. What kind of love is that? So we Christians is motivated by the divine love of the Lord Jesus Christ to reach out other people. Kahit minsan po nakakarinig tayo ng mga masasakit na salita, kaya lang naman aakayan na nangaral yan kasi gusto nilang dumami, gusto nilang sumama sa kanila, gusto nilang madala sa kanila para lumaki ang offering niyan at magkaroon sila ng pera. No, we have no intention like that. Our intention is genuinely that the people might be saved. Yung love ang nagtutulak sa atin yan. No? Because we are made to love. And lastly, we are called to serve. At yun po yung topic natin ngayong umaga. Basahin nga natin yung yan pa. Ang sabi po dito, gawin po natin we instead of I. No. We are not called to be popular, and we are called to serve Jesus. So I'm not called to be popular. I am called to serve Jesus. Tayo po'y manalangin. Basahin po muna natin teksto natin pala ulit. Pasensya na, nakakalimot. Pakibasa nga ng lahat, please. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. And the people answered, Far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. Okay, tayo po'y manalangin. Let's pray. Kabalan-banala naming Ama, Diyos na banal at dakila, kami po'y muling nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan ngayong hapon. At amin pong kinikilala, Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sapagkat naniniwala po kami na we are here because we are motivated by love. Naririto po, Panginoon, kami because we love you. Because you love us so much na ibinigay mo po ang inyong bugtong na anak to die on our behalf, Father God. Salamat po because through the blood of the Lord Jesus Christ, kami po ay nagkakaroon ng fellowship, nagkakaroon ng pagkakaisa, at kami po, Panginoon, ay mayroong opportunity to become one family in the Lord Jesus Christ, Panginoon. And thank you so much, Lord, because we know, because we believe wholeheartedly in the Lord Jesus Christ. Pag kami kinuha mo na po, Panginoon, we know that we have eternal life at magpupuri kami kasama mo po, Panginoon. We know, Father God, that our life here on earth is just temporary.
Maikli lamang po, Panginoon, ang aming buhay. And we would like to use this life na maging makabuluhan, hindi lamang sa aming kasiyahan, Panginoon, kundi higit sa lahat para sa inyo. Mabigyan ka namin ng kasiyahan, Panginoon, sapagkat tinawag mo po kami para maglingkod sa inyo. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayong hapon. We pray that may your Holy Spirit will teach us. Be our teacher this afternoon, O God. Turuan mo po kami, Panginoon, na makita at maging masunurin sa inyong kalooban. At makita po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng liwanag ng iyong mga salita. Kung ano po, Panginoon, ang nararapat po namin gagawin sa araw-araw na pamumuhay po namin sa mundong ito. At maunawaan po namin, Panginoon, kung ano po ang ibig sabihin ng salitang called to serve. Maunawaan po namin, Panginoon, ang salitang paglilingkod. Maunawaan po namin, Panginoon, ang salitang tinawag upang sa aming pamumuhay araw-araw, O Diyos, mabigyan ka namin, Panginoon, ng kapurihan at ng kaluwalhatian. Take control of our heart, O God. Take control of our mind. Upang ang bawat sasalitain po namin, Panginoon, ay ang mga salita na nanggagaling sa inyong kalooban lamang, na magbibigay sa amin ng panibagong inspirasyon, panibagong karunungan, panibagong aral na i-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, may your name be glorified in our midst and in our heart, because we commit this time to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Patuloy po tayo. Topic po natin, called to serve. Okay. Nawala agad yung ating topic po natin, called to serve. At do you agree that you are called by God? I will try to speak slowly now. Gusto ko po, ayaw ko yung masyadong naghihiyaw, ayaw ko yung nakikita nyo ako yung gagalit. Kasi in the past, para akong galit eh. Naalala ko po yung isang booklet na nagsasabi, and new pastors were called to a congregation. And he wants to become a dynamic preacher. And every time he stands in the pulpit, he dynamically preaches and banging the pulpit. Akala niya maganda yung ganon. Pero napansin po niya, yung congregation nangangawala. And nung mag-ikot po siya, in-interview niya yung mga tao na nawawala. You know, Pastor, when you stand in the pulpit, we look at you. You are like a roaring lion. Hindi po minsahero ng Panginoon. So I don't want to be like that. I don't want you to look at me like a roaring lion na para bang laging galit. Ano? So natutuwa ba kayo na yung tatay ninyo, nanay ninyo nakikipag-usap sa inyo laging, tumigil ka! No? Laging nakasinghal, laging hindi mo makausap ng matino. So, gusto ko po ngayong hapon mag-usap tayo ng mahinahon, mayroong pag-ibig, mayroong pag-unawa, at pag-aralan natin talaga na para bagang we are discussing it in unity. Amen? Okay. So, ba't kulang yan, Heights? No? Call to serve. What is the foundation of our calling? No? Nawala yung foundation ng ating calling dyan eh. Pero dito sa akin mayroon. So, what is the foundation? Sinasabi natin na tayo ay tinawag. Ano? We said that we are called by God. Pero, ano po ba talaga yung pinakapundasyon? Ano yung kinatatayuan? Ano yung kinasasaligan ng ating pagkatawag? Ano?
Saan ba talaga nakatayo? Saan ba talaga nakasalig? Saan ba talaga nakakuha yung ating pagkatawag sa atin ng Panginoon? Ano? Una, sabi po doon, by God's proclamation. Dapat by God's proclamation kasi lahat po ng pag-aaralan natin nagsisimula sa salitang P. Ano? By God's proclamations of His Word. Kung titingnan po natin yung next slide, yung tuloy na kanyan, ay mapapansin po natin na sige di tayo. Yan. Si Jesus Christ ay tumawag ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na kanyang itinuturo. Amen to that. Tumawag ang Panginoon ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpoproklama, to proclaim and preaching the good news that Jesus Christ is telling them. Ano ho? Ganon din po sa panahon natin sa ngayon. The foundations of our calling must be in the teaching of the Word of God. Ano? Mayroon po kasing problema minsan na ang nagiging dahilan po, akala natin nagkaroon tayo ng encounter last year doon po sa Temple Hill. At talaga naman tayo nabagbag ang damdamin. Di ba? We cried to the Lord. Tumulo yung mga luha natin. We are being touched. Di ba? Umiyak tayo noon. Even I myself, umiyak ako noon. And parang sinabi natin, we are called by God. Ang tanong po ay, yun ba talaga ang pundasyon? Tama po na i-proclaim ang salita ng Panginoon doon. At tinamaan yung ating emosyon. Ano? So, ipinakikita ko sa inyo yung maling pundasyon ng calling. If we are going to depend on our emotions, on our calling, mababaw po yun. Amen to that. You know why? Tanungin ninyo ako kung bakit. Bakit? Kasi, kapag ka dumipindi po tayo sa ating emosyon, ay ang emosyon po, madaling magbago yan. Diba? Ang emosyon, mabago-bago eh. Halimbawa, sa bahay, magandang usapan, talagang napakasaya, very lovely. Pero, unintentionally, na-hurt mo yung isa. Hindi mo naman sinasadya. Nakapagsalita ka ng medyo masakit sa kanya, pandinig. Yung masayang samahan na nagtatawanan, kakasayahan, biglang masisira. Why? Kasi na-hurt mo yung emosyon ng isa. Kaya yung dating, I love you forever, nung mag-asawa, hindi na I love you forever. I hate you na. I don't love you na. Kasi, nasira na yung emosyon. Kaya kung didepende po tayo sa ating mga emosyon, yung calling natin sa Panginoon, dali magbago yan. Amen to that? Kaya hindi po maaaring maging basihan ng pagtawag sa atin ng Panginoon, yung calling natin, yung ating emosyon. Na para bagang, nung umating ako nung linggo, hindi ako na-touch, hindi ako nag-cry. Hindi na ako nag-bless. Parang mababaw na calling. Pagka-emosyon lamang po ang pagbabasihan po natin ng calling. Now, ano po ba talaga
ang talagang basihan at matibay na pundasyon ng pagkatawag sa atin. Ang matibay na pundasyon ng pagkatawag sa atin ay ang salita ng Panginoon. Why? Tanungin niyo kung bakit. Kasi ang sabi sa banal na kasulatan, lahat ng bagay sa mundong ito, maglalaho yan. Kahit itong mundong ito, maglalaho. Pero ang salita ng Panginoon, kahit isang kuwit doon, hindi yun maglalaho. It will remain forever. Gagalit na ba ako? Hindi pa, no? So, ang salita ng Panginoon, mananatili yan. Ang ibig sabihin po noon, ang salita ng Diyos will remain forever. At ito po ay matibay na sandigan ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, dapat ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay nakasalalay sa Kanyang mga salita in accordance to the teaching of the Bible. Amen to that? Amen. Okay. Tingnan po natin kung ano sinabi ni Joshua. Let's see what Joshua said. Ito po ay sa verse 2, noong chapter 24. Anong sabi po ni Joshua? And Joshua said to all the people, kasi pinatawag niya, ginather niya yung 2.5 million Israelites. Pinatawag niya, lahat kayo, matanda na ako. This is the last chapter anyway of that book. Matanda na ako. At pinakailangan kong magbigay ng final meetings para sa inyo. Kasi sa ibaba po niya, kung babasahin niyo pa yung verses sa ibaba niya, Joshua died. Diba? So this is the last meeting. No? After they conquered the land, ipinatawag ni Joshua, matanda na siya, sabi niya, okay, ito na yung last na pagkakataon na mapaalalahanan ko kayo at maipakita ko sa inyo kung ano ang nararapat. So God called all the Israelites, 2.5 million, I don't know kung gaano kalawak yung kanilang place na pinagtitipunan, I don't know. But Joshua called them. At ito yung sabi niya, and Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel, said. So therefore, ang mensahe po ni Joshua, hindi galing sa kanya. Ang sinasabi po ni Joshua at ang itinuturo po ni Joshua, hindi galing sa kanya. Kundi galing saan? Diyos. Galing sa Diyos. Galing sa salita ng Panginoon. Next slide, tita. Dahil ito yung binigay na instruction sa kanya ng Panginoon. Sa Joshua chapter 1, verse 8. Pakibasa nga po. Meditate on it day and night, so that you may be careful your food and everything. Then you will be prosperous and successful. Okay. So ano ang instruction ng Panginoon kay Joshua? That this book of the law always in your lips. Ibang translation ito kaysa doon sa nasa mind ko eh. Kasi yung nasa mind ko kasi yung na-memorize ko, sabi, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate day and night, that you may be able to do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and you shall have good success. Magkatulog din ano? So, the calling of Joshua and the calling of God, that God wants us to be founded in salita ng Panginoon, in the Word of God. Amen? Now, ito po ang tanong, bago tayo dumako sa pangalawang puntos. Saan po nakasaling ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon? Gaano katotoo sa inyo yung inawit ninyo natin kanina, na babad sa salita ng Diyos? I just want to confirm, kasi gusto ko po talaga na makita na tayo po ay nagkakaisa sa katotohanan. Kasi sabi doon sa inawit natin sa Tagalog, ang kailangan lang ay ano? Babad sa Facebook ba?
Babad saan? Presensya. Sa presensya at sa salita ng Panginoon. Ilan po sa inyo? Pakitaas nga po yung nag-iimpi ko. Can you please raise your hand? Be honest. Ako po, nag-iimpi ko ako. I will show you my... Kaya po ito yung dinala ko dahil ayaw ko po talaga magsisinungaling. Ayan po, from nagsimula ako noong walang date ito. Nandadaya na. Nagsimula po ako noong 23 ng January. At ngayon po ay nandito na po tayo sa... Ang huli ko pong devotion ay noong 11 ng March. January, February, March. April. Bitin ako kasi nagagawa po ako ng mensahe. Pero alam po ninyo, ginagawa ko po ito kakaiba nung una. Nung una, burden para sa ang hirap talaga, nakakaagaw ng time. Pero alam po ninyo ngayon, iba na ang attitude ko. Pag hindi ko nagagawa, namimiss ko. Dapat our attitude to the Word of God should be yung ngayon tayo mag-alakanan, yung namimiss natin. Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Can you promise me na tututuhanin natin yung pag-iibig ko? Can you promise me right now? Kahit ngayon po kayo magsimula, kahit bukas, mamayang gabi, magsimula po tayo. No? Can you promise me na papasimulan po natin yung salita ng Panginoon? Kasi paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya, hindi po tayo gagamitin ng Panginoon, hindi po tayo makakaakay, hindi po tayo makakapagbisipulo ng ibang tao na magsaliksik ng salita ng Panginoon kung hindi pa po natin ginagawa ito. No? Tandaan po natin yan. I will never be able to disciple you. I will never be able to encourage you to read the Word of God if I myself is not doing it. Ano ang plano natin sa fellowship na ito? Ang plano po natin dito, hindi lang magpalago, magpadami, mag-akay ng mga tao. No. Ang gusto po natin sa fellowship na ito ay magkaroon ng maraming faithful believers na tinawag ng Panginoon. Amen to that? Amen. Can you promise the Lord Jesus Christ na isasalig ninyo sa salita ng Panginoon ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon? Amen. Pakitaas ninyo ngayon po kamay kung naniniwala kayo doon. Can you promise? Amen. Yung hindi po nagtaas, I encourage you. Please, read the Word of God. That is the only way na tayo po ay talagang lalago at magagamit ng salita ng Panginoon. Okay? Pangalawa, by God's provision. Una, by God's proclamations of His Word. Pangalawa, by God's provision. Ano pong ibig sabihin yan? Ang sabi po dito, God's work done in God's way will never lack God's provision. Kapag ka ang mga bagay ay ginagawa natin ayon sa kaparaanan ng Panginoon, hindi po ito kukulangin kailanman. No? Sapagkat God will be able to provide everything we need. Amen? Kaya po magbigay ng Panginoon. Kaya nga sinasabi po natin dito, ang God natin ay ano? It's a big God. No? Hindi natin makikilala ang big God na yan kung hindi tayo nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Because only the Bible will tell us, will reveal to us who our God is. Diba?
Kaya tayo po, panghawakan po natin that God is able to provide all our needs. Once again, gusto ko pong sabihin muli yung sinabi ni Bishop Uriel. If you really meet the Lord Jesus Christ, you must have a good life. Kasi, kung hindi maayos ang buhay ninyo, probably you met a wrong Christ. Maling Kristo ang nakilala nyo. Why? Sapagkat ang sinasabi sa banal na kasulatan na ang lahat ng nananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay ano? Pagpapalain. God will bless them. God will bless them. Now, kung kilala po natin ang Kristo na talagang nagmamahal sa atin, no? I tell you, God can provide all our needs. Kung talaga po tayo lumalago, no? Kung talagang tayo ay lumalago, ang ating karunungan, ang ating pananampalataya sa Panginoon, lumalawa. At nakikilala ng Panginoon that we are worthy. Yung salita pong worthy, karapat-dapat na pagtiwalaan ng material na bagay. I do believe God will bless us. Bakit hindi tayo pinagpapala ng Panginoon? Sabihin natin, I've been a Christian for 20 years. I've been a Christian for 10 years. But look at me. Even until now, I don't have anything in my life. God knows your heart. God knows your mind. Hindi pa po kayo karapat-dapat mapagtiwalaan ang biyaya ng Panginoon. Because, pag pinagtiwalaan kayo ng Diyos ng malaking halaga, mawawala ang inyong puso sa Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Kung nasa ang inyong kayamanan, nahando na ang inyong puso. No? But I do believe, my brothers and sisters in the Lord, na ang Diyos po natin is capable of providing all the things we need. Amen? Kung pag-aaralan po natin yung teksto, yung binasa po natin kanina, the word I, in this I refers to God. At ang sabi po that was mentioned 19 times. I gave, I afflicted, I bless, no? I protect. Was mentioned 19 times by the Lord. Basahin po ninyo pag mayroon po kayong time sa bahay. Tingnan po ninyo kung ako'y nagsisinungaling. Ano po? But it was mentioned 19 times. The personal I, it refers to God. Bilang pagpapatunay po na ang ating Diyos po ay mayroon pong kakayahan. Ang isang halimbawa po nito yung verse 13. Sabi po dito, so I gave you a land. Ganyan po ang term na ginamit dito ni Joshua. I gave you a land on which you did not toil, and the cities you did not build, and live in them, and eat from the vineyards and olive groves that you did not plant. You see? Ano ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita when they obey God? Nung sila ay sumunod sa Panginoon, nung sila ay nag-surrender ng kanilang buhay sa Panginoon, yan ang ginawa ng Panginoon sa kanila. At marami pa po yung ay na yan na ginawa. At I have no time to put it there. I have no place to put in there in our screen. Nagbigay lamang po ako ng isang halimbawa. Ano ho? And the next one, ang sabi din, then you live in the wilderness for a long time. Ano pong ibig sabihin yan? Nabuhay kayo sa wilderness nang walang taniman ng talong, walang taniman ng pagkain, walang tubig, walang bahay. Pero ano?
God was able to maintain all your needs. Diba? Is that right? And sa verse 8 po, ang sabi doon, I brought you to the land of the Amorites who live east of the Jordan. They fought against you, but I gave them into your hand. I destroyed them before you and took possessions on their land. You know what? God is capable of providing all our needs kung tayo lamang po ay talagang susunod. God is capable of providing all our needs because He is God. All we have to do, check our heart. Check our heart. Suriin po natin yung puso natin. Mahal po ba talaga natin ang Panginoon? Do you remember yung tanong ni Jesus Christ kay Apostol Pedro? Peter, do you love me more than these things? Diba? Do you really love me more than these things? And how many times Jesus Christ asked Apostle Peter? 3 times. Why? Kasi nga po, alam ng Panginoon ang nilalaman ng kanilang puso at ng kanilang kaisipan. Ang kanilang pananalig ay nasa material na bagay. Alam nila na mahal ni Apostol Pedro yung kanilang buhay. Kaya nung mamatay si Jesus Christ, ano ang unang-unang ginawa ni Apostol Pedro? Bilang leader, ang sabi niya, I will go back to fishing. Di ba? I will go back to fishing. Sabi ng mga alagad, sama kami. But it so happened, the whole night, they worked hard, but they caught nothing. God knows about it. God knows that the heart of Apostle Peter is on the material things. Nasaan po ang puso natin? At yan din po ang natutunan ko sa buhay ko. Habang nagkakaroon po ako ng craving for material things, more material things, lalo pong nalalayo ako sa Panginoon. Pero nang ibigin ko po ang Panginoon, when I said to my wife, I don't need material things anymore. Lahat ng bagay na yan, pag namatay ako, iiwanan ko. Yung bahay na yan, pag namatay ako, iiwanan ko yan. Yung mga property sa Pilipinas, pag namatay ko, iiwanan ko yan. What is going to happen in my soul if I will die? Nanahan dun yung pag-ibig ko sa material things. Pag alam ng Panginoon that we love Him more than anything else in this world, God will bless you. Because God knows that you love Him more than money. Amen? Kinakailangan ang pag-ibig po natin talagang sentro sa Panginoon. No? Ang pag-ibig po natin dapat nasa Diyos. Yes, we need the material things. Pero anong sabi kanina? Doon sa iplinas natin, yung God's work done in God's way will never lack provision. Diba? Kapag natutuhan po natin mahalin ang Panginoon, hindi po tayo kakapusin sa ating pangangailangan sapagkat our God is capable of giving us His provision. Amen? Okay. May nagda-drums na. Pangatlo. Pangatlo po, God's protection. Ano? Pangatlong P, God's protection. God is capable of giving us His protection. Nagtitiwala po ba tayo? No? Alam niyo po, just in 1 minute,
pabayaan lamang po na tayo ng Panginoon, patay tayo lahat. Just in 1 second, patay tayo lahat. Because every seconds of our lives is in the hands of God. God is in control, including the whole universe. God is in control. Ano po ang sinabi ng Panginoon sa 1 Peter 5:7? Good, memorize nyo. Ha? Hindi ko sinula, talagang hindi ko nilagay. Because I know it's simple. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. God is able to give us protection. Ano? The next, every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better. Naniniwala kayo dyan? Yes. Amen. Diba? I do believe on that. Tingnan po natin ito. Pakibasa nga po ulit. I want you to join with me. When Balak son of Zippor, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam son of Beor to put a curse on you. But I would not listen to Balaam, so he blessed you again and again, and I delivered you out of his hand. Yan po. Sa kasaysayan ng mga Israelita. Because they obey God, natatakot po yung mga taga-Moab. So they tried to contact Balak, anak po ni Zippor, mamaya Sipon, the king of Moab, and prepared to fight against Israel. So he sent for Balaam, son of Beor, to put a curse on the Israelites. Ano pong ibig sabihin niya? Alam po ninyo, tayo po, mga Christians, some people are trying to throw curse on us. Mga PI yan. Yeah. Why? Why? Kasi gusto po nila talaga na hindi natin maranasan ang blessing, ang pabor, ang biyaya ng Panginoon. Di ba? Pero anong ginawa ng Panginoon? What God has done? Is God capable of giving us protection on that curse? No? Ang sabi po dito, but I would not listen to Balaam. So he blessed you again and again, and I delivered you out of his hand. Nakuha ninyo yung puntos? Hindi po ba napakaliwanag na kung tayo mga Kristiyano, sa kabila ng ating malinis na pagnanais ng ating intention, na akayin sila sa katotohanan, dalhin sila sa katotohanan, ang natatanggap natin ay curse, because they want us to put down, they want us to discourage. Pero ano pong sabi? Anong ginawa ng Panginoon? But I would not listen to Balaam, so he blessed you again and again and again and again and again. Pinagpapala pa lalo tayo ng Panginoon. The more someone is trying to accuse you, the more someone is trying to curse you, because of God,
because of God's protection, God will bless us and bless us and bless us. Amen to that? Gusto po ba natin ito? Maranasan sa ating buhay? Be faithful to God. Pangalawa po, ang sabi niya, I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the two Amorite kings. You did not do it with your own sword. And, alam niyo yung hornet? Sino nakakaalam? Sakto na. Hmm? Green. Huh? Green hornet. Ang sabi niya, I sent the hornet ahead of you. Tinignan ko po sa Google. And you know what it is? It's a bee. It's an insect. Na mayroon siya yung pang sting na pag dinali ka ay poisonous, kakamatay. Imagine, to protect the Israelite, para mag-protectionan sila sa pakikipaglaban at pakikipaggera dito sa mga kalaban nila, mga Amorites, inunahan ng Panginoon, sige mga insekto, go there! Tirahin sila ng tirahin. No? Can you imagine that? Di ba makapangyarihan ng ating Panginoon? Kaso ang problema, ito pong mga bagay na ito na ginawa ng Panginoon sa mga Israelita, itong mga Israelita na ito, napaka titigas ng puso. No? Di ba? Matitigas ang kanilang puso. Hindi pa rin talaga sila sumasamba at hindi pa rin sila talaga nagtitiwala, hindi pa rin talaga sila nagpapasakop totally sa Panginoon. But our God is capable of giving us that protection. Amen? Sana po alisin po natin ang pag-aalinlangan. Tayo po nakikihiram lamang itong building na ito. I do believe na nung napunta tayo rito, it is God's way because walang gumagamit eh. Sabi ng Panginoon, para magamit yan, sige, doon kayo pumunta sa stone. No? Umalis kayo sa Highfield kasi walang pwesto sa inyo dyan, walang lugar sa inyo dyan. Punta kayo sa stone. Walang gumagamit doon. Ano? Nag-offer ang Temple Hill. Mayroong maling motibo. So, hindi inialam ng Panginoon na andito pa rin tayo. But one thing I'm sure, mga kapatid, mayroon na tayong more than 8,000 pounds in the bank. And we are moving that probably more years to come, we will be able to buy our own building. Amen. Naniniwala ba kayo dyan? Kailan pa naman po tayo nagsimula na magbigay ng tithes and offering? Buhat lamang po nung magkaroon tayo ng encounter doon sa Temple Hill. Anong buwan yun? July? October? Nagsimula tayo na magbigay ng ating tithes and offering November. At ngayon pa lamang po, nandito pa lamang tayo sa ganitong buwan, ilang buwan pa lamang, mayroon na po tayong more than 8,000 pounds. God is capable of providing all our needs. All we have to do is to trust in Him. Our God is capable of giving us protection. I do believe, lahat po ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Panginoon. Gawin po natin itong challenge. No? Sana makita natin
Huwag natin gayahin yung mga Israelita, nakitang-kita na ng kanilang mata yung kapangyarihan ng Panginoon. But still, they don't have faith. Tayo po, kitang-kita na natin na ang Panginoon ay gumagawa sa atin. At lalo pa po natin pag sumasigasi ang ating pananampalataya. Amen? Amen. Okay, pang-apat po, at ito na po yata yung huli. God's petition. Ano po yung request ng Panginoon? Pakibasa nga po. Now fear the Lord, serve Him with faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Okay, ito po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ito yung request niya. God's petition. Ano? Wala kasi akong ibang maisip na salitang P na parang naggagaling sa request. God's request. Ano? Petition. Kaya para lahat P. Di ba tama rin? God's petition. Ano yung hinihingi niya sa atin? Nire-request niya sa atin. Ang sabi niya, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Magtatapat po ba tayo? Sabi natin, hindi pa po. Sabihin mo nga sa tabi natin, mula ngayon kapatid, magtapat na tayo. Sabihin po natin yan mula sa ating puso. No? Let us serve the Lord faithfully. Ano? Matakot po tayo sa Kanya. No? Matakot na po tayo sa Panginoon. Huwag po natin gawing biro-biro yung ating pananampalataya. Don't make it as a joke. Kristiyano, pag nasa church, ang bait-bait. Pag nasa labas na at kasama na ibang barkada kung ano nang pinagagawang kalukuhan. Hindi po maganda yun. I believe wherever you go, no? Kahit saan tayo pumunta, nakikita tayo ng Panginoon. And God knows our heart. God knows our heart. God knows our motives. At pinagpapala po tayo ng Panginoon. Mararanasan po lahat natin yung pinayan. God's provisions, God's protections, God's petitions, God's, ano isa? Proclamation. Proclamation. God's provision. Proclamation. Proclamation. Mararanasan po natin lahat ito. Kung tayo po ay talagang mayroong malinis na puso, sincere puso, tapat na puso, pusong bukas, pusong talagang nagtitiwala sa Panginoon. Pusong bukas na nagtitiwala sa Panginoon. Remember, God knows us. No? God knows us. Kilalang-kilala po tayo ng Panginoon. Alam na alam ng Diyos kung talagang tayo ay talagang nagtitiwala sa Kanya. If you want to be blessed, if you want to experience those peace that we have studied, I tell you, be genuine. Maging dalisay po tayo sa puso natin sa Panginoon. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. At maglingkod po tayo ng buong katapatan sa ating Panginoon. Sabi ng anak ko, napakadaming basahin tatay. Napakahaba. Pero hindi ko po mapigil yung sarili ko kasi ang pan po kasi natin, ang trust natin lagi nasa salita ng Panginoon eh. Kung papaiklin ko at ilalagay ko lang yung mga highlighted, hindi natin magaano maunawaan, di ba? Kaya inilalagay ko talaga, kaya bear with me. Pagtiyagaan po natin ang salita ng Diyos. Ano? Basahin nga po natin sabay. Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a just God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you, after He has been good to you." But the people said to Joshua, "No,
Dalawang bagay lamang po. Ang sabi, yung unang highlighted statement, sabi, you are not able to serve the Lord. Why? He is holy God. He is jealous God. Ganun po ang Diyos natin. No? Jealous po ang Panginoon. Kung makikipag-commit tayo sa Kanya, makikipagrelasyon tayo sa Kanya, gusto niya siya lamang ang karelasyon natin. Diba? Hindi po pwedeng dalawa kami sa puso. Diba? Payag po ba kayo na kung kayo makikipagrelasyon, meron kayong kahati? No. Pwede. No. Pwede. Dahil kung kayo po, gusto natin talaga, yung asawa natin, atin lamang, walang kahati, ganun din po ang Panginoon. God wants a sincere relationship. Amen? Gusto na po talaga siya yung uunahin natin. Siya yung talagang prioridad natin. No? Siya yung talagang mahal na mahal natin. Ang tanong, mahal na mahal ba talaga natin ang Panginoon? Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang sarap natin kantahin minsan, pero totoo po ba? Totoo po ba na mahal talaga natin ang Panginoon? I am serious. Mahal na mahal po ba talaga natin ang Panginoon? Amen po ba? Atin pong panghawakan yan. When we enter relationship with the Lord, when we enter commitment with the Lord, make it sure na siya po ang talagang mahal natin. Mahal natin kaysa sa asawa natin. Yung asawa ko, pangalawa lang yan. Ang number 1 po ang Panginoon. Amen. Kaya minsan kahit kinakausap niya ako, pag nagbabasa ako, hindi iniintindi. Pangalawa ka din daw, Pastor. Okay lang sa akin. I understand. Basta number 1 ang Diyos. Basta number 1 ang Panginoon. No? Basta number 1 ang Panginoon. No? Amen? Kinakailangan number 1 po ang Panginoon. Why? Kasi po, kung hindi number 1 ang Panginoon, doon lang ayos. Ano? Sabi sa verse 20, if you forsake the Lord and serve other foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you. Patay ka sa Tatapusin ka na. Diyan ka na sa impyerno. Susunugin ka dyan. Gagawin kang panggatong. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Nagagawin kayong panggatong sa impyerno? Ay nako. Ang sabi po sa verse 21, at nag-commit po ang mga bansang Israel, but the people said to Joshua, no, we will serve the Lord. Gusto niyo po bang maglingkod sa Panginoon? Tayo po'y dumako sa closing, sa conclusion natin. Ito po, kung gusto po talaga natin maglingkod sa Panginoon, make it sure that our calling must be founded in God's proclamations of His Word, in God's provision, in God's protection, in God's petition. Ano po ang response natin? Mapangahawakan po ba natin na dumating man ang bagyo, dumating man ang pagsubok sa ating fellowship ngayong hapon, we will carry on? Amen. Kung mayroon po magsasabi sa inyo na, oh, okay, umatin dyan, niluluko lang kayo niyang mga yan, kayo po ba ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon? I tell you, pinatunayan na po ng Panginoon ang kanyang katapatan sa atin. Pinatunayan na po ng Panginoon ang katapatan ng Panginoon sa
ating mentor sa May Kawayan. Kung napapansin niyo po, kung pumunta kayo sa Facebook ng Crossword Philippines, how big the building ng Crossword sa Philippines, dahil pinagpala po sila. And kung how many people ang sumasamba doon po sa kanilang church, napakarami po. Talagang nakaka-bless. And I wish, bilang tayo po ay extension ng kanilang ministry at ini-extend nila ang kanilang spirit and material sa atin, I wish that we will be able to win more souls, that we will grow. Hindi lamang po tayo pupunta rito every Sunday, but we will be able to experience na magtaas po yung level ng ating spiritual life. Amen? Huwag po tayo masiyahan na ganyan na lamang po tayo. Kaya po ako'y natutuwa sa ating mga young people. Kahit na si Paul ay mayroong trabaho, but some of the young people will be able to handle the responsibilities of teaching. Yan po ay magandang palatandaan na talagang nagkakaroon po ng another level yung ibang mga kabataan po natin sa kanilang spiritual na buhay. I hope, my brothers and sisters in the Lord, hindi lamang po sana yung mga kabataan, kundi tayo pong lahat talagang magkaroon po ng pagtaas ang level ng ating spiritual na buhay. Kaya tayo po'y manalangin. Nais ko lamang pong basahin itong verse na ito bago po tayo manalangin. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. And Joshua said, but as for me, in my house, we will serve the Lord. Actually, yung huling bahagi po, highlighted red. Yan po ang memory verse namin sa family. Yan po ang paborito namin. Bago pa man po kami magpakasal ni Mrs., sabi namin, this is our memory verse, family verse. At yan po ay ginawa ni Mrs. ng prostage. And I hope ito din po ang maging family verse ninyo. No? Sapagkat yan po ang pinakamaligaya at pinakamagandang buhay na may u-over po sa atin ng Panginoon. Pero hindi po ito sapilitan. Sabi po ng Panginoon, but if serving the Lord seems undesirable to you, now you can choose. Now you can choose. God, binibigyan po tayo ng freedom. God is giving us freedom to choose. Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi sapilitan. Ito po ay voluntaryo, sincero, at isang bagay, sincere commitment. Kaya tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri, nagpapasalamat ngayong hapon, sapagkat minsan pa, tinawag mo po, Panginoon, kami, hindi lamang po para magkaroon ng kaligtasan, hindi lamang po para dumalo sa isang fellowship na katulad nito. Lord, binigyan mo po kami ng mga pruweba, Panginoon, ng mga katibayan that our calling is very strong, Panginoon, because it was founded in God's proclamations of His Word. It was founded, Panginoon, by your protection, by your provision, and by your petition, Panginoon. Lord, naririto po kami ngayong hapon, O God. Nais po namin muling sariwain
sa amin pong mga buhay. Nais po namin sariwain, Panginoon, ang naging commitment namin sa inyo in the past. That one time, we surrendered ourselves to you. That one time, we agree. We had a covenant with you by the blood of the Lord Jesus Christ. Na ikaw na Panginoon ang magiging Panginoon ng bawat isa sa amin. That you will be the one to guide us. That you will be the one to save us. That you will be the one to protect us. Kaya Panginoon, pinangahawakan po namin ang inyong mga salita. Kaya Panginoon, sa hapon pong ito, nais po namin isugo sa inyo ang bawat isa. Help us, Father God, na maging matapat, maging maibigin, at maging masaya po kami sa pagsasaliksik ng inyong banal na salita. Hindi po ito maging burden sa amin, Panginoon. That by next time, O God, we will be able to say, Lord, nai-enjoy po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Nai-enjoy po namin ang pakikinig sa inyong mga salita. Na-enjoy po namin, Panginoon, ang pagbubulay-bulay ng inyong katotohanan. Lord, na-enjoy po namin na ipamuhay ang mga katotohanan mo. And Lord, nakikita po namin ang malaking pagbabago sa aming buhay. Lord, I'd like to commit each and every one, Father, into your hand, O God. Lord, nawa po ang aming pagpunta rito ay hindi po mawala ng kabuluhan. Ang pagkikinig po namin ng inyong salita, Panginoon, ay patuloy na maging daan upang kami ay lumago sa aming pananalig sa inyo. And we will be able to experience the abundant blessing, Panginoon, na inyong ipinangako sa amin, Panginoon. Lord, sabi mo po sa inyong salita, na parito ka upang bigyan kami ng buhay. Hindi lamang po buhay, kundi masaganang buhay, Panginoon. So, Father, alam po namin, you are the big God. You are the living God. And you are capable of giving us all the blessing we need. If we have the right motive, if we have the right intention, if we have the right attitude, Panginoon, that you will be the first one in our lives. Kung ikaw ang pangunahing mahal namin at mahal ka namin higit sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, sabi mo po, subukan ka namin. Naririto po kami, we would like to surrender and we would like to commit ourselves to you, Father God. Lord, you know our heart. Wala po kaming maitatago sa inyo, Panginoon. Dahil nababasa mo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming puso. And if we are sincere, Father God, in our prayer this afternoon, O God, Lord, listen to our prayer. Listen to our request, O God. Lord, may our covenant with you this afternoon maging katanggap-tanggap po, Panginoon, sa inyo. Lord, we want to serve you. We want to use our life. We want to use our money. We want to use our talent. We want to use the rest of our life, Father God, in serving you. Katulad po, Panginoon, ang commitment ng mga Israelita ito, Panginoon. At Panginoon, kung may nakikita ka pong hadlang, kasalanan sa amin pong mga puso, na nagiging hadlang upang hindi po makakilos ang banal na Espiritu Santo, Panginoon. Lord, I pray, cleanse us by the blood of Jesus, O God. Cleanse us. Alisin mo po, Panginoon, ang mga sumpa. And make us worthy, Father God, to be the vessels of the Holy Spirit. Gawin mo po kaming karapat-dapat na sisidlan ng iyong banal na Espiritu Santo. Lord, from now on, be the vessels of the Holy Spirit. Gawin mo po kaming buhay na iglesia, Panginoon. Because the Holy Spirit is in our heart. Bless each and every one of God. Pagpalain mo po, Diyos, kami. And Lord, from now on, we will walk in unity. We will walk in unity, serving the Lord Jesus Christ. Serving the Lord. Because we ask all these things. In Christ's name we pray. In Christ's name we pray. Amen and amen.